Paumanhin po ma'am, ngunit wala po kayong booking. Ang boses ng staff sa check-in counter ng NAIA ay tila umalingaw-ngaw sa buong paliparan. Namutla ang mukha ni Clara. Anong ibig mong sabihin? Sigurado akong nagpabook ako. Sigaw ni Clara, ngunit umiling lang ang staff. Ang mga mata ng pamilya ng kanyang mapapangasawa, na kasama niya dahil nagpresintang ihatid siya, ay nanlamig na parang yelo. Ah, oo nga pala. Tapos na ang kasal, kaya hindi na sila magiging pamilya, sila na ang opisyal niyang pamilya. Nang marinig ng biyenan ko ang balita, nanginginig siyang tumawag sa akin, ngunit hindi ko sinagot. Nakaupo ako sa isang malayong kafe sa airport, humihigop ng Amerikano habang nakatanaw sa labas. 1,200,000 piso. Naniniwala sila na ang perang iyon ay dapat na natural na manggaling sa aking pitaka. Hindi, inakala nilang nanggaling na iyon doon. Ngunit ang hindi nila alam, 2 oras bago ang flight, tahimik kong kinansela ang lahat. Buong puso kong binayaran ang cancellation fee. Sa malayo, narinig ko ang sigaw ni Clara. Narinig ko rin na may mga pulis na dumating. Itinaas ko ang aking tasa at bahagyang ngumiti. Ngayon pa lang nagsisimula ang lahat. Ang inyong suporta ay magbibigay daan sa mas maraming kwento. Ako si Isabel Reyes, 31 taong gulang, isang manager sa isang multinational na kumpanya ng gamot. Ang sahod ko, bago ang buwis, ay nasa 350,000 piso kada buwan, at kung isasama ang bonus, masasabing malaki ang kita ko. Sabi ng mga tao sa paligid ko, isa akong matagumpay na career woman, pero ang totoo, 6 na taon ko nang binubuhay ang pamilya ng iba gamit ang sarili kong pera. Nobyembre 24, isang linggo na may mainit na sikat ng araw. Araw iyon ng pagbisita ko sa bahay ng aking biyenan. Pagbukas pa lang ng pinto, narinig ko na ang boses niya. Isabel, pasok ka. Tinawag ako ng biyenan kong babae, si Mama Teresita, na naghahanda ng pagkain sa kusina habang tinatanggal ang kanyang guwantes. Mukha siyang may mahalagang sasabihin. Ibinaba ko ang aking bag at pumasok sa kusina. Opo, Mama, ikakasal na si Clara, di ba? Sa Hawaii sila magha-honeymoon. Talaga po? Congratulations po sa kanila. Nakangiti kong sagot. Ngunit ang sumunod na sinabi ng biyenan ko ay nagpayelo sa ngiting iyon. Ang gastos sa honeymoon. Ikaw ang dapat magbayad. Po? Gusto ni Clara na pumunta sa Hawaii. Ang gastos daw ay aabot sa 1.2 million pesos. Dahil maganda naman ang kita mo, natural lang na ikaw ang magbayad. Parang utos ang pagkakasabi niya, hindi pakiusap. Saglit akong natigilan. 1,200,000 piso. Mahigit 3 buwan kong sahod iyon. Mama, medyo. Anong medyo? Kasal ng hipag mo, sino pa bang tutulong kundi ang bayaw? Marami ka namang pera. Nanlamig ang boses niya. Huminga ako ng malalim at maingat na nagsalita. Gusto ko pong batiin si Clara sa kasal niya, pero ang 1.2 million pesos ay masyadong malaking halaga. Anong malaki? Sa sahod mo madali mo lang maiipon yan. O kaya gamitin mo yung mga naipon mo. Ang mga naipon ko? Ang perang pinaghirapan kong ipunin sa loob ng 6 na taon dahil sa pag-aalaga sa pamilya niya, hindi ko man lang naasikaso ang sarili kong retirement fund at ngayon gusto pa nilang kunin iyon. Nang hapon na iyon, umuwi ako. Ang asawa kong si Marco ay nakahiga lang sa sofa at nagse-cellphone. Pagod kong dinala ang sarili sa kusina para uminom ng tubig. Biglang tumunog ang cellphone ko. Isang hindi kilalang numero. Nang sagutin ko, si Aling Nena, ang treasurer ng kanilang church group. Isabel? Si Nena ito, kaibigan ng Mama Teresita mo. Ay, opo, kamusta po? Nabalitaan ko. Hindi mo raw babayaran ang honeymoon ni Clara sa Hawaii? Hindi ako makapaniwala. Ang usapan sa pamilya namin ay kumalat na sa buong church group. Siguradong sinadya itong ikalat ng biyenan ko. Hindi po sa ganoon, masyado lang pong malaki ang halaga. Naku iha, hindi ganyan ang isang manugang. Kasal ng hipag mo, tapos ganyan ka? Ang mga kabataan ngayon, wala talagang utang na loob.
Tila nang iinsulto ang tono ni Aling Nena. Gusto ko nang ibaba ang telepono, ngunit nagtimpi ako dahil sa respeto, pero hindi doon natapos. Buong gabi, sunod-sunod ang tawag mula sa mga miyembro ng church group. Lahat sila ay kaibigan ng biyenan ko at lahat sila ay pinalalabas na ako ang masamang manugang. Si Marco, kahit nakikita ang lahat, ay walang kibo. Nakahiga lang siya at nanonood ng TV. Hindi ko na natiis. Marco, anong masasabi mo rito? Saan? Sa gastos ng honeymoon ni Clara, sabi ni Mama, ako raw ang magbayad. Hindi man lang inalis ni Marco ang tingin sa TV. Bayaran mo na lang, ikaw naman ang kumikita. Anda, 2 million pesos yon. Mahigit 3 buwan kong sahod. Kaya nga nakikiusap si Mama, di ba? Pagbigyan mo na. Mahilig ka namang mag-ipon ng pera. May halong inis sa boses ni Marco. Nanikip ang dibdib ko. Ako ang kumikita para sa aming dalawa. Ako ang nagbibigay ng allowance sa pamilya niya at ako pa ang bumibili ng mamahaling regalo tuwing may okasyon. Ngayon, pati honeymoon ng hipag ko, responsibilidad ko pa rin. Hindi ako nakatulog ng gabing iyon. Habang nakahiga at nakatingin sa kisame, naisip ko, magtitiis na naman ba ako? Papayag na lang ba ako habang nakangiti, pero may kakaiba? Dati, basta na lang akong sumusuko. Ngayon, may ibang damdamin na lumitaw. Isang pagdududa, isang tanong na paulit-ulit sa isip ko. Bakit ko kailangang gawin ang lahat ng ito? Kinabukasan, papunta sa trabaho, nakatanggap ako ng text mula kay Mama Teresita. Isabel, tinatanong na ng pamilya ng mapapangasawa ni Clara ang itinerary sa Hawaii. Kailangan na nating magpabook. Magbigay ka ng sagot ngayon. Napabuntong hininga ako. Hindi pa nga ako nakakatanggi ng maayos, pero itinuturing na nilang tapos na ang usapan. Pagdating sa opisina, mabigat pa rin ang loob ko. Sa tanghalian, tinanong ako ng kasamahan kong si Leo, Ma'am, may problema po ba? Parang ang lalim ng iniisip ninyo. Si Leo ay nasa Legal and Compliance Department. Dahil sa kanyang trabaho, siya ay masusi at lohikal mag-isip. Nag-alinlangan ako saglit. Pero sinabi ko ang totoo. Pinagbabayad ako ng biyenan ko para sa honeymoon ng hipag ko. 1.2 million pesos daw. Nanlaki ang mga mata ni Leo. 1.2 million? Hindi na po regalo yan. Financial support na po yan. Kaya nga. Pero mahirap tumanggi. Ma'am, ito po ba ang unang beses na nangyari to? Umiling ako. Sa loob ng 6 na taon, hindi ko na mabilang kung gaano kalaking pera ang nagastos ko. Regalo sa kaarawan ng biyenan ko, pagpapaayos ng bahay nila, allowance tuwing may okasyon at puhunan para sa negosyo ni Marco. Ang bank account ko ay laging walang laman. Nang gabing iyon, sinubukan kong kausapin muli si Marco. Pero bago pa ako makapagsalita, nagalit na siya. Iyan na naman ba? Bayaran mo na lang. Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi sa nagtatanong, iniisip ko lang din ang sitwasyon natin. Ang negosyo mo, huwag mong idamay ang negosyo ko. Ikaw na may maraming pera ang gumagawa ng issue. Ang kuripot mo talaga. Tinawag akong kuripot ni Marco. 6 na taon kong binuo ang aming pamilya gamit ang sahod ko at kuripot ako. Natameme ako. Presidente pa naman si Mama sa church group nila. Kailangan niyang mapanatili ang reputasyon niya. Ikakasal na si Clara sa magandang pamilya, tapos ang bayaw niya ay parang pulubi kung umasta. Pulubi? Oo, pulubi. Yung may pera pero ayaw gumastos. Ano pa bang tawag doon? Sigaw ni Marco bago pumasok sa kwarto. Naiwan akong mag-isa sa sala, napaluhod. Gusto kong umiyak pero walang luhang lumalabas. Sa halip, may narinig akong tila nababasag sa kaibuturan ng aking puso. Nang gabing iyon, nag-search ako online ng mga Hawaii honeymoon package. Totoo nga, umaabot sa 1.2 million pesos. Isang VIP package na may kasamang 5-star hotel at business class flights. Mapakla akong napangiti. Ito, kailangan kong bayaran? Tumunog na naman ang cellphone ko. Ang biyenan ko. Isabel, kailangan mo nang magbigay ng sagot. Naghihintay si Clara. Mama, bigyan niyo po ako ng kaunting panahon para mag-isip. Anong pag-iisipan pa? Kasal ng hipag mo.
Bakit ka nagiging ganyan kahit may pera ka? Walang bahid ng init ang boses niya. Ibinaba ko ang telepono at tumingin sa labas. Walang bituin sa madilim na langit. Biglang may isang ideya na pumasok sa isip ko. Magtitiis na lang ba ulit ako? O dapat may magbago na ngayon? Hindi ko pa alam ang sagot. Pero isang bagay ang sigurado. Sa unang pagkakataon, nagsimulang magkaroon ng lamat ang puso ko. Isang maliit ngunit malinaw na lamat. Pagsapit ng kalagitnaan ng Nobyembre, lalong lumala ang sitwasyon. Sinimulan na ng biyenan ko na ikalat ang kuwento tungkol sa akin sa kanilang church group. Papasok sa trabaho, pag-uwi, kahit sa weekend, may mga hindi kilalang numero na tumatawag. Isang hapon, habang nasa meeting ako, nag-vibrate ang cellphone ko. Pagtingin ko, may 5 missed calls at mga text message. Isabel, si Aling Rosie ito. Narinig ko kay Teresita na hindi mo raw babayaran ang kasal ng hipag mo. Ang mga manugang ngayon, wala na talagang respeto. Isabel, si Aling Carmen ito. Nalulungkot si Teresita. Bilang manugang, dapat kang tumulong. Halos pare-pareho ang laman ng mga text. Hindi ko sinasagot ang mga tawag, pero patuloy ang pagdating ng mga mensahe. Nang gabing iyon, pag-uwi ko, naghihintay si Marco sa sofa. Tumawag si Mama. Hindi mo raw sinasagot ang mga tawag niya? Nasa meeting ako. Tatawagan ko sana siya mamaya. Anong mamaya? Sobrang sama ng loob ni Mama. Alam na ng lahat sa church group kung hindi ka tutulong, paano haharap si Mama sa kanila bilang presidente. Hindi kailanman naging kakampi ko si Marco. Sa loob ng 6 na taon, ni minsan ay hindi siya pumanig sa akin. Ibinaba ko ang aking bag at mahinahong nagsalita. Marco, ang 1.2 million pesos ay napakalaking pera sa sitwasyon natin. Saan? Sa sahod mo. Sapat na yan. O gamitin mo, yung naipon mo, para yun sa future natin, sa pagtanda ko. Bata ka pa naman. Makakaipon ka ulit. Binaliwala lang ni Marco ang aking retirement fund. Ayoko nang makipag-usap. Pumasok ako sa kwarto at isinara ang pinto. Gabi na nang tumawag ang biyenan ko. Ayaw ko sanang sagutin, pero tuloy-tuloy ang pagring. Isabel, anong ginagawa mo? Mama, pasensya na po, natagalan ang meeting. Kalimutan mo muna ang meeting. Ang importante ay si Clara. Kailangan nang i-confirm ang itinerary sa Hawaii. Magpabook ka na. Matigas ang boses niya. Naglakas loob akong magsalita. Mama, sa totoo lang po, medyo gipit po ako ngayon. Gipit? Anong gipit? May suweldo ka naman. Kahit po, ang 1.2 million ay, Isabel, biglang nanlamig ang boses niya. Hindi ka na nga makapagbigay ng apo, pati ba naman ito ipagkakait mo? Parang huminto ang paghinga ko. Ang pagkawala ng aming anak, iyon ang pinakamasakit na bahagi ng buhay ko. Nakunan ako 2 taon matapos kaming ikasal, at mula noon, hindi na ako muling nagbuntis. Alam iyon ng biyenan ko. Pero ginamit niya itong parang patalim. Kung hindi mo kayang magbigay ng apo, dapat man lang tumulong ka sa kasal ng hipag mo. Iyon ang tama, hindi ba? Mama, yung bagay na yon. Anong bagay? Mali ba ako? Ano bang naidulot mong mabuti sa pamilyang ito? Kung may pera ka, dapat ibigay mo. Kalmado niyang sinasabi ang mga masasakit na salita. Gusto kong ibaba ang telepono pero nanginginig ang mga kamay ko. Sige po, pag-iisipan ko. Iyon lang ang naisagot ko bago ibaba ang tawag. Napaupo ako sa kama. Gusto kong umiyak pero wala man lang luhang lumalabas para lang may kung anong nagdidilim sa loob ng dibdib ko. Kinabukasan, nakatanggap ako ng text mula kay Clara. Ate, tinatanong na ng pamilya ng mapapangasawa ko ang itinerary sa Hawaii. Kailan po kaya tayo makakapagpabook? Nasabi ko na po kasi sa kanila na ikaw ang magbabayad. Mapapahiya po ako kung matatagalan. Hindi ako makapaniwala. Kailan ko sinabing babayaran ko? Ang biyenan ko at si Marco ang nagpumilit. Hindi ako pumayag, pero si Clara ay nagkalat na ng balita sa pamilya ng mapapangasawa niya para puwersahin ako. Sa tanghalian, habang kumakain kami ni Leo, ikinuwento ko ito.
Seryoso siyang nakinig at maingat na nagtanong, "Ma'am, naitatago niyo po ba ang mga sinasabi nila?" "Naitatago? Opo. Yung mga tawag o text, baka kailanganin niyo po balang araw." "Balang araw? Para saan?" "Para lang po, in case. Para hindi po kayo maagrabyado, mas maganda kung may ebidensya kayo." Sa sinabi ni Leo, may biglang pumasok sa isip ko. Tama, ebidensya. Hanggang ngayon, tinitiis ko lang lahat. Pero ngayon, dapat may magbago. Mula ng araw na iyon, inayos ko ang settings ng cellphone ko. Inactivate ko ang automatic call recording at lahat ng text ay sini-screenshot ko at nilalagay sa isang folder. Hindi ko alam kung para saan ko ito inihahanda, pero may pakiramdam akong kakailanganin ko ito. Sa weekend, ang biyenan ko na mismo ang pumunta sa bahay. Wala si Marco, kaya ako lang ang humarap sa kanya. "Isabel, maupo ka." Umupo siya sa sofa sa sala. Nagtimpla ako ng tsaa. "Mama, magtsaa po muna kayo." "Huwag na yan. Pag-usapan natin si Clara." Diretsahan niyang sinabi. Gusto na ng pamilya ng mapapangasawa niya ng kumpirmasyon. "Sinabi na natin na tayo ang magbabayad sa Hawaii, kaya kailangan mo nang magpabook." "Mama, kailan ko po sinabing, hindi mo man sinabing hindi, di ba? Bilang bayaw, natural lang na tumulong ka sa kasal ng hipag mo." Pinutol niya ang sasabihin ko. "Nang pumasok ka sa pamilyang ito, wala ka namang dalang yaman. Gastos sa kasal, kami ang sumagot lahat. Tapos ito, ipagkakait mo pa? Pero, at isa pa, Isabel." Humigop siya ng tsaa at diretsang tumingin sa akin. "Hindi ka naman makapag-anak, di ba? Kaya dapat may pera ka man lang. Isang manugang na hindi makapagbigay ng apo, tapos kuripot pa. Ano na lang ang magiging tingin sa akin? Nasuklam ako. Hindi ko kasalanan ang pagkakunan ko. Panahong iyon, halos mamatay ako sa hirap at depresyon, pero ginagamit niya iyon bilang kahinaan ko." "Ano po bang mas mahalaga, Mama? Pera o puso?" Nanginginig kong tanong. "Puso? Ang puso, ipinapakita sa pamamagitan ng pera. Kung talagang mahal mo ang pamilyang ito, buong puso mong ibibigay ang 1.2 million pesos. Ganoon na lang po ba yun?" "Oo, ganoon lang. Kayang-kaya naman ng sahod mo." Kinukuwenta niya ang sahod ko, na parang sa kanya. Hindi ko na natiis. "Mama, kailangan ko rin pong paghandaan ang kinabukasan ko. Kailangan ko ring mag-ipon." "Kinabukasan? Nandito naman kami. Ano pang kinabukasan ang kailangan mo? Kung magiging mabuti ka sa amin, aalagaan ka rin namin pagdating ng panahon." Hindi ka panipaniwala ang sinabi niya. Sa dami ng perang naibigay ko sa kanila, sasabihin niyang aalagaan nila ako. Kinagat ko ang aking labi. Tumayo siya at bago umalis, may huling sinabi, "Hanggang sa susunod na linggo, magbigay ka ng sagot." Naghihintay si Clara at alam na ng mga tao sa church group, kaya ayusin mo na yan bago pa kumalat ang kung anong tsismis. Pagkaalis niya, napaupo ako sa sofa. Kinuha ko ang cellphone ko at pinakinggan ang recording. Lahat ng usapan namin ay nakarecord. Ang mga salitang, "Hindi ka naman makapag-anak, dapat may pera ka man lang" ay malinaw na maririnig. Habang pinakikinggan ko, isang kakaibang pakiramdam ang naramdaman ko. Hindi galit, kundi isang malamig na bagay. Habang nanlalamig ang damdamin ko, mas lalong luminaw ang isip ko. Nang gabing iyon, nag-text ulit si Clara. "Ate, nasabi ko na po sa pamilya ng mapapangasawa ko na isang luxury package ang regalo ninyo. Maraming salamat po. Dahil dito, tumaas ang tingin nila sa akin. Pabook na po kayo, ha?" Binasa ko ang text at sini-screenshot, inilagay ko sa folder. Kailan ko sinabing luxury package ang ibibigay ko? Si Clara, nang walang pahintulot, ay nagsinungaling na at ipinipilit sa akin ang isang bagay na hindi ko sinang-ayunan. Tumingin ako sa labas at naisip, naniniwala silang magtitiis lang ako. Iniisip nilang magiging ATM nila ako habang buhay. Mula ng araw na iyon, lahat ng tawag ay ni-record ko at lahat ng text ay sini-screenshot ko. Ang evidence folder sa cellphone ko ay unti-unting kumakapal.
Hindi ko alam kung paano ko ito gagamitin balang araw. Pero may nagsasabi sa akin, kakailanganin mo. To, sigurado, ang kasal ni Clara ay itinakda sa huling Sabado ng Nobyembre. Gabi bago ang kasal, tumawag ang biyenan ko. Isabel, bukas, maaga kang pumunta sa kasal. Maraming kailangang ihanda si Clara. Opo, Mama. At saka, naipabook mo na ba ang Hawaii? Nag-alinlangan ako. Ang totoo, hindi ko pa naibook. Mayroon pa ring pagtutol sa puso ko. Tinitingnan ko pa po. Anong tinitingnan pa? Bilisan mo! Nasabi na ni Clara sa pamilya ng mapapangasawa niya. May halong inis sa boses niya. Ibinaba ko ang tawag at napabuntong hininga. Dumating si Marco mula sa labas. Lampas na ng 11:00 ng gabi. Saan ka galing? Kumain kami kasama ng mga katrabaho ko. Amoy alak si Marco habang umuupo sa sofa. Binigyan ko siya ng tubig. Bukas kasal ni Clara, hindi ba dapat maaga kang matulog? Alam ko ang ginagawa ko. Ikaw na lang ang intindihin mo. Pabalang niyang sagot bago pumasok sa kwarto. Habang nag-aayos ako sa sala, napansin ko ang susi ng kotse ni Marco sa may pinto. Dahil nakainom siya, nagpa-drive siya pa uwi. Pero bakit parang may kakaiba? Naglakad ako papunta sa pinto. Kung dati, hindi ko ito papansinin. Pero ngayon, may kung anong pakiramdam ako. Sumakay ako ng elevator at bumaba sa basement parking. Ang kotse ni Marco ay nasa dati nitong pwesto. Binuksan ko ang pinto at sinilip ang loob. Walang anuman sa likod at malinis ang trunk. Pero nang silipin ko ang ilalim ng passenger seat, natigilan ako. May nakita akong maliit na piraso ng tela. Yumuko ako para kunin ito. Isang underwear na may lace. Hindi ito sa akin. Hinding-hindi ako nagsusuot ng ganitong estilo. Kumabog ang dibdib ko. Hinalughog ko pa ang kotse. Sa glove compartment, may nakita akong resibo ng hotel. Petsa noong nakaraang linggo, mula sa isang motel sa Pasig, 3,500 pesos ang bayad. Nanginginig ang kamay ko. Noong nakaraang linggo, sabi ni Marco ay mag-overtime siya. Pero nasa hotel pala siya. Inilagay ko ang resibo sa bulsa at lumabas ng kotse. Nanlambot ang mga tuhod ko, kaya napasandal ako sa isang poste. Gaano katagal ako doon? Umuwi ako. Si Marco ay mahimbing nang natutulog. Tumayo ako sa tabi ng kama at tinitigan siya. Ang aking asawa, 6 na taon kaming magkasama. Pero ang taong ito, kasama ang ibang babae sa hotel. Pumunta ako sa sala at umupo. Inilapag ko ang underwear at resibo sa mesa. Matagal ko itong tinitigan. Dapat akong umiyak, pero walang luhang lumalabas. Sa halip, lalong nanlamig ang isip ko. Kinabukasan, gumising ako tulad ng dati at naghanda ng almusal. Paglabas ni Marco mula sa banyo, itinuro ko ang mga gamit sa mesa. Ano to? Natigilan si Marco. Tapos, ngumiti siya. Ah, yan. Naiwan ng kaibigan ko sa kotse. Kaibigan. Lalaking kaibigan na nag-iwan ng pambabaeng underwear sa kotse? Hindi, yung girlfriend ng kaibigan ko. Pinahiram ko kasi yung kotse. Nagsisinungaling si Marco. At napaka-natural. Kinuha ko ang resibo. Itong resibo ng hotel? Sabi mo nag-overtime ka noong nakaraang linggo. Kasama ko yung mga katrabaho ko. Late na kami natapos kaya doon na lang kami natulog. Mag-isa ka lang? Oo, mag-isa. Tinitigan niya ako sa mata habang nagsisinungaling. Gusto kong matawa. Kaya pala niyang magsinungaling habang nakatingin sa mga mata ko. Isabel, bakit ba ang suspetyosa mo? Huwag mo akong pagdudahan. Pagdudahan? Oo. Pagdudahan. Sa tingin mo ba maghahanap ako ng ibang babae? Tumingin ka nga sa salamin. Tumataba ka na. At ang balat mo, hindi na maganda. Sa halip, ang itsura ko pa ang pinintasan niya. Natigilan ako. Hindi ba niya alam kung bakit ako tumaba, kung bakit pumangit ang balat ko? Dahil sa stress sa pamilya niya, sa pag-aalala sa negosyo niya, hindi ako makatulog ng maayos. At saka, kasal ni Clara ngayon, huwag kang sisira ng araw. Masasaktan si Mama pag nakita kanyang ganyan. Hindi mahalaga sa kanya ang nararamdaman ko. Ang mahalaga lang ay ang nararamdaman ng nanay niya. Ayoko nang makipag-usap. Pumasok ako sa kwarto,
umupo sa kama at isinara ang pinto. Hawak ko pa rin ang underwear at resibo. Itinago ko ito sa ilalim ng drawer. Baka kailanganin ko balang araw. Nang umaga ring iyon, pumunta ako sa simbahan. Ang biyenan ko at si Clara ay abala sa bridal room. Isabel, andyan ka na pala. Pag natapos na ang makeup ni Clara, kunan mo siya ng litrato. Utos agad ng biyenan ko pagkakita sa akin. Tumango ako at tumayo sa tabi. Si Clara, suot ang kanyang wedding dress, ay nakaupo sa harap ng salamin. Ate, naipabook niyo na po ang Hawaii? Tanong niya habang nakatingin sa akin sa salamin. Hindi pa. Hindi pa po? Ate, nasabi ko na po sa pamilya ng mapapangasawa ko. Parang natural lang sa kanya ang mag-utos. Sumingit din ang biyenan ko. Oo, gawin mo na ngayong araw. Baka maubusan pa ng flight. Tumango na lang ako. Ang loob ko ay nag-aapoy, pero sa labas, kailangan kong ngumiti. Nagsimula ang seremonya. Umupo ako sa likod at pinanood. Maganda si Clara at gwapo ang kanyang asawa, si Luis. Ang mga bisita ay bumabati at ang biyenan ko, napapaligiran ng mga kaibigan niya mula sa church group, ay masayang masaya. Pero ako, hindi masaya. Sa halip, may isang malamig na bagay na umaakyat mula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi galit, hindi lungkot, isang desisyon. Pagkatapos ng kasal, pumunta kami sa reception. Tinawag ako ng biyenan ko, Isabel, bukas aalis na sina Clara at Luis. Ngayong gabi, samahan mo kami sa duty free. Ikaw ang magbabayad, ha? Po. Bakit na naman? Regalo mo sa kanila, di ba? Bilhin mo na ang mga kailangan nila. Inaasahan niyang susunod ako. At sumunod nga ako. Kasama rin si Marco. Puno ng tao ang duty free. Ang biyenan ko at si Clara ay paikot-ikot sa mga luxury brand. Bag, makeup, pabango, salamin. Ate, bagay ba sa akin tong bag? Tamang-tama sa Hawaii. Itinaas ni Clara ang isang bag na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Maganda. Sige, ito na lang. Pabili po nito. Hindi man lang niya hinintay ang sagot ko, ipinabalot na niya agad. Ang biyenan ko naman ay pumili ng pabango at makeup. Ito, isama niyo na rin. Ang manugang ko ang magbabayad. Sabi niya sa staff. Nakatayo lang ako at walang imik. Tinawag ng cashier ang halaga. Total po ay 200,000 pesos. 100,000 pesos sa duty free pa lang. Kung idadagdag ang 2 million pesos para sa Hawaii, aabot sa 1.6 million pesos. Sumingit si Marco. Akin na ang card. Ako na ang magbabayad. Tumingin ako kay Marco. Kapag pera ko ang ginagastos, wala siyang kibo. Pero sa harap ng ibang tao, nagpapanggap siyang siya ang nagbabayad. Ibinigay ko ang card. Kinuha niya ito at sinabi sa paraang maririnig ng lahat. Ang asawa ko, sobrang maalaga sa kapatid niya. Lahat binibili. Ang biyenan ko at si Clara ay mukhang kontento. Pero ako, hindi. Sa sandaling iyon, may isang bagay akong napagtanto. Ang pagpapanggap na sumasang-ayon ay maaaring maging pinakamalupit na paghihiganti. Ngumiti ako habang pinapanood ang transaksyon. Habang nababawasan ng 400,000 pesos ang card ko, hindi man lang nanginginig ang kamay ko. Sa halip, nanlalamig ito. Nang gabing iyon, pag-uwi, binuksan ko ang laptop ko at pumasok sa website ng travel agency. Nag-search ako ng Hawaii package at binasa ng mabuti ang mga kondisyon. Ang cancellation fee, 20% kung 48 hours bago ang flight, 50% kung 24 hours bago at 100% kung sa araw mismo ng flight. Tinitigan ko ang screen at nagsimulang mag-compute. Sa makalawa ang flight, kaya hanggang bukas, 20% lang ang fee, mga 240,000 pesos. Hindi, kailangan kong maghintay pa. Ang timing ay mahalaga. Isinara ko ang laptop at tumingin sa labas. Walang bituin, pero sa puso ko may isang malinaw na bagay na nabuo. Sa pagkakataong ito, ako ang tatapos ng laro. Kinabukasan ng kasal, tumawag ang biyenan ko. Isabel, pumunta ka ngayon sa VIP lounge ng duty free.
May huling bibilhin pa raw sina Clara at Luis bago umalis. VIP lounge? Oo. Kasama nila ang pamilya ng mapapangasawa niya. Pumunta ka rin para makasama sila. At saka, naipabook mo na ang Hawaii, di ba? Nag-alinlangan ako. Nagpabook ako kagabi. Pero, hindi niya alam kung ano ang plano ko. Opo, Mama. Naipabook ko na. Mabuti. Ipakita mo ang confirmation sa kanila mamaya. Gusto raw makita ng mga magulang ni Luis. Ibinaba ko ang tawag at tinitigan ang cellphone ko. May text mula sa travel agency. Booking confirmed for Hawaii honeymoon package. Total amount, 1.2 million pesos. Matagal kong tinitigan ang text. Pagkatapos, isinave ko ang numero ng customer service ng travel agency. Alas 11 ng umaga, dumating ako sa VIP lounge. Tahimik at elegante, hindi tulad ng regular na duty-free. May mga leather sofa at libreng champagne at pagkain. Naroon na ang biyenan ko at si Clara. Kasama rin si Luis at ang kanyang mga magulang. Ang ama ni Luis ay isang partner sa isang malaking law firm at ang ina niya ay mula sa isang mayamang pamilya. Sila ang tunay na mayaman. O Isabel, andyan ka na pala. Ito ang manugang ko. Ipinakilala ako ng biyenan ko. Bahagyang tumango ang mga magulang ni Luis. Nagbigay galang ako at akmang uupo sa isang sulok, pero tinawag ako ng biyenan ko. Isabel, dito ka umupo. Sa tabi ni Clara. Lumipat ako. Si Clara ay tuwang-tuwa sa kanyang honeymoon. Ate, dala niyo po ang booking confirmation? Oo. Kinuha ko ang cellphone at ipinakita ang text. Ngumiti ng malapad si Clara. Wow, luxury package nga. Salamat ate. Sinadya niyang lakasan ng boses para marinig ng mga magulang ni Luis. Nagpakita ng interes ang ina ni Luis. Regalo po ng bayaw niya? Opo. Ang bayaw po niya, sobrang maalaga kay Clara. Ang biyenan ko ang sumagot. Nakatayo lang ako at walang imik. Biglang tumayo si Clara. Mag-shopping pa po ako. Ate, sama po kayo. Sumunod ako sa kanya sa mga butik sa loob ng lounge. Tumingin-tingin si Clara. Ang ganda nitong scarf. Ate, bagay po ba? Maganda. Sige, ito na. Pabili po. Kinuha niya ang isang scarf na nagkakahalaga ng 75,000 pesos at tumingin sa akin. Si ate po ang magbabayad. Tumingin sa akin ang staff. Ngumiti ako at tumango. Opo. Ako po. Ang biyenan ko naman, pumili ng isang set ng mamahaling makeup. Isabel, ito, bayaran mo na rin. Ibibigay ko sa nanay ni Luis. Opo mama. Paulit-ulit akong sumagot ng opo, na parang isang robot. Ang credit card ko ay patuloy na ginagamit. Pagkatapos ng isang oras, natapos ang shopping. Gumastos ako ng karagdagang 200,000 pesos. Kahapon, 4,000 pesos. Ngayon, 200,000. Sa duty-free pa lang, 6,000 pesos na. Pagbalik sa lounge, naroon na si Marco. Malamang, tinawagan ng biyenan ko. Oh, Marco, andito ka na. Opo, ma. Umupo si Marco sa tabi ng nanay niya at ngumiti nang makita ang mga shopping bags. Wow, ang dami. Oo, lahat yan. Binili ng asawa mo. Ipinagmalaki ng biyenan ko sa harap ng pamilya ni Luis. Ang galing naman ng manugang ninyo. Bihira na ang ganyang bayaw ngayon, sabi ng ina ni Luis. Parang papuri, pero para sa akin, parang patalim. Hindi ako nag-aalaga. Pinipilit ako. Umupo si Marco sa tabi ko at bumulong. Salamat sa pagtitiis, pero parang ang dami mo nang nagastos. Ang mama mo ang nagutos. Alam ko. Pero huwag mo na lang siyang galitin. Mahalagang araw to. Muli, pumanig siya sa nanay niya. Hindi mahalaga ang nararamdaman ko. Tanghalian na. Nag-order ang biyenan ko sa restaurant ng lounge. Habang kumakain, ang usapan ay tungkol sa honeymoon ni Clara. Anong gagawin niyo sa Hawaii? Tanong ng ama ni Luis. Anong Dois? Anong gagawin niyo sa Hawaii? Aakyatin po namin ang Diamond Head, mag-snorkeling at mag-shopping. Masayang sagot ni Clara.
Kung luxury package yan, maganda siguro ang hotel nyo. Opo. Sa Hilton Hawaiian Village. Ang ate ko po ang nag-book ng pinakamaganda. Paulit-ulit na binabanggit ni Clara na ako ang nagbigay. Umiinom lang ako ng tubig. Pagkatapos kumain, sinabi ng biyenan ko, "Tara na, pumunta na tayo sa airport. Oras na para mag-check-in." Tumayo silang lahat. Nauna na ang mga magulang ni Luis. Sumunod ang biyenan ko, si Marco, si Clara at si Luis. Sumunod din ako. Nagpaalam akong mag-CR at humiwalay sa grupo. Sa loob ng cubicle, kinuha ko ang cellphone at tumawag sa travel agency. "Hello, good morning po. Gusto ko pong mag-cancel ng booking. Pangalan po at booking number, ma'am." Kalmado kong ibinigay ang impormasyon. Confirmed po. Bukas na po ang flight ninyo. Kung ika-cancel nyo po ngayon, may 50% cancellation fee. Okay lang. I-cancel nyo na. Sigurado po kayo? Ang refund po ay 600,000 pesos at ang cancellation fee ay 600,000 pesos din. Opo. Ituloy nyo na. Okay po, cancellation process na po. Mare-refund po sa inyo within 3 to 5 banking days. Ibinaba ko ang tawag at tumingin sa salamin. Maputla ang mukha ko, pero ang mga mata ko ay malinaw. Nag-retouch ako ng lipstick at ngumiti. Bumalik ako sa grupo. Walang nakapansin na nawala ako. Papunta na silang lahat sa departure area. "Isabel, dito na lang kami. Sila Clara na lang ang papasok," sabi ng biyenan ko. Tumango ako. "Sige po, mama. Clara, Luis, enjoy your trip." "Salamat, ate. Magpapadala ako ng maraming picture mula sa Hawaii." Kumaway si Clara. Nagpaalam din si Luis. Pinanood ko silang umalis. Kasama ko ang biyenan ko at si Marco palabas ng airport. "Isabel, salamat sa lahat. Dahil sa iyo, walang alalahanin si Clara." "Wala po yun, mama. Salamat pa rin. Pag umasenso si Clara, babalik din sa iyo ang lahat ng ito." Tinapik niya ang balikat ko. Wala akong naramdaman. Manhid. Sa kotse pauwi, nagsalita si Marco. "Napagod ka siguro ngayon, no? Pero salamat sa pagtitiis. Mukhang masaya si mama. Sana intindihin mo na lang siya. Ganyan lang talaga siya." Hindi ako sumagot. Tumingin lang ako sa labas. Kulay abo ang langit, parang uulan. Pagdating sa bahay, dumiretso ako sa kwarto. Humiga ako at naisip, bukas, pagdating ni na Clara at Luis sa check-in counter, sasabihin ng staff, walang booking. Ipinikit ko ang aking mga mata. At ngumiti ako ng napakaliit. Ang cancellation fee na 600,000 pesos. Iyon ang presyo ng aking kalayaan. Kinabukasan, mas maaga akong gumising. 5:00 ng umaga. Ang flight ni na Clara ay 2:00 ng hapon. Ang check-in ay magsisimula ng 2:00. Binuksan ko ang laptop para i-check ang website ng travel agency. Booking status, cancelled. Refund, scheduled on December 3, 2024. Huminga ako ng malalim. Wala nang atrasan. Hindi naman ako aatras. Tulog pa si Marco. Tahimik akong nagtimpla ng kape. Madilim pa sa labas. Biglang tumunog ang cellphone ko, ang biyenan ko. "Isabel, gising ka na?" "Opo, mama. Papunta na si Clara sa airport." "Papasok ka na rin siguro?" "Opo, mamaya-maya." "Sige. Magte-text yun pag nakaalis na." "Salamat ulit." Ibinaba ko ang telepono. 8:00, pumasok ako sa opisina. Dumating si Leo. "Ma'am, ang aga niyo po." "Oo. May tatapusin lang." "Ma'am, kamusta po yung sa pamilya niyo?" "Yung sa honeymoon, nag-alinlangan ako. Pero si Leo lang ang naging kakampi ko. Nibook ko, tapos kinansel ako kahapon." "Po? Kinanselan niyo?" "Oo. 50% ang fee. Malalaman nila mamayang tanghali sa airport." "Ma'am, iniisip niyo po bang makipaghiwalay?" Matalino si Leo. Alam niya ang sitwasyon ko. Hindi pa sigurado. Pero kailangan kong paghandaan. "Kung ganoon po, tutulungan ko kayong ayusin ang mga ebidensya." Nagpasalamat ako. Tanghalian, inayos ko ang lahat.
Ang perang ipinadala ko sa kanila sa loob ng 6 na taon, umabot sa 5.5 million pesos. Ang sahod ko ang ginamit ko para doon, $30 PM. Nasa banyo ako, tinitingnan ang oras. Ngayon, nasa check-in counter na sila. Naghintay ako, $45 PM. Tumunog ang cellphone ko, ang biyanan ko. Hindi ko sinagot. Paulit-ulit siyang tumawag. May text. Isabel, sagutin mo ang tawag ko. 1 PM. Bumalik ako sa opisina. May 23 missed calls. Mula sa biyanan ko, kay Marco, kay Clara, at pati na rin kay Aling Nena. Nag-aalalang tumingin si Leo. Ma'am, okay lang po kayo? Oo, okay lang. 2 PM. Sunod-sunod ang text. Isabel, anong ginawa mo? Walang booking daw. Nakakahiya. Isa-isa kong siniscreenshot. 3 PM. Ika, 100 tawag mula kay Marco. Sinagot ko. Ano, nababaliw ka na ba? Anong ginawa mo? Anong problema? Kinansela raw ang booking ni Clara. Ikaw ang gumawa noon, no? Oo, ako nga. Bakit? Pera ko yun. Ayoko nang gastusin. Pinaglalaruan mo ba kami? Alam mo ba kung gaano napahiya si Clara sa airport? Hindi ko yun responsibilidad. Dapat, tinanong niyo muna ako bago kayo nangako. Tinanong ka namin. Pumayag ka. Hindi ako pumayag. Kayo ang nag-utos. Sinisira mo ang pamilya natin. Ganoon din ako. 6 na taon na akong galit. Lahat ng sinabi ng nanay mo, naka-record. Yung hindi makapag-anak, at iba pa, pati yung pagpunta mo sa hotel kasama ng ibang babae. May ebidensya ako. Nanahimik si Marco. Anong sinasabi mo? Akala mo ba tanga ako? Yung underwear sa ilalim ng upuan, yung resibo ng hotel, nasa akin lahat. Hindi totoo yan. Totoo. Ebidensya. Gagamitin ko, pag kailangan. Ibinaba ko ang tawag. Ma'am, magaling po. Sabi ni Leo. Ngayon pa lang nagsisimula. Pag-uwi ko, naroon ang biyenan ko at si Marco. Dumating ka rin, sabi ng biyenan ko. Opo mama, galing po sa trabaho. Anong trabaho? Alam mo ba ang ginawa mo? Tungkol po sa kinanselang booking? Oo. Ang lakas ng loob mong kanselahin ang honeymoon ni Clara. Pera ko po yun. Kaya kinansela ko. Pera mo? Pera ng pamilyang ito, yon. Natawa ako. Hindi po mama. Pera ko po yun. Hindi pera ninyo. Walang hiya kang manugang ka. Lalapit sana siya pero umatras ako at inilabas ang cellphone. Mama, lahat ng sasabihin nyo, naka-record. Natigilan siya. Naka-record? Opo. Lahat ng sasabihin nyo mula ngayon, magiging ebidensya. Namutla ang mukha niya. Nang gabing iyon, nag-search ako ng annulment lawyer online. Ngayon na talaga ang simula, sabi ko sa sarili. Ang 600,000 pesos na cancellation fee. Mahal, pero ito ang unang hakbang tungo sa kalayaan ko. Sa araw ng honeymoon ni Clara, nag-leave ako. Pumunta ako sa isang cafe malapit sa Naiya, 11:45 AM. Humihigop ako ng kape. Ngayon, darating na sila sa airport. May text na mula sa biyanan ko. Isabel, nasa trabaho ka no? Ingat ka. Sana maging maayos ang babiyahe ni Clara. Ngumiti ako. Hindi pa niya alam. 12 NN. Nagumpisang mag-ring ang cellphone ko. Biyenan ko. Si Clara. Si Marco. Hindi ko sinagot. 12:15 PM. Nag-text si Leo. Ma'am, okay lang po kayo? Oo, okay lang. Nasa cafe ako malapit sa airport. 12:30 PM. Sunod-sunod na ang text. Clara, ate, wala raw booking. Biyenan ko. Isabel, anong nangyayari? Sagutin mo ang tawag ko. Marco, sagutin mo to ngayon din. 12:45 PM. Isang hindi kilalang numero ang tumawag. Boses ni Clara. Ate, ikaw ba yan? Oo. Ako nga. Ate, ano to? Sabi ng staff. Walang booking. Tama yan. Kinansel ako kahapon. Ano? Bakit? Pera ko, ayoko nang gastusin. Pero, kasama ko ang pamilya ng asawa ko. Problema mo na yan, Clara.
Hindi mo ako tinanong bago ka nagyabang sa kanila. Ibinaba ko ang tawag. 1 p.m. Tumawag ang biyenan ko. Sinagot ko, Isabel, anong ginagawa mo? Nagtatrabaho po, mama. Anong trabaho? Kinansela mo raw ang booking ni Clara. Opo, kinansela ko. Ang lakas ng loob mo. Ang pera ko ay pera ng pamilyang ito. Hindi po, mama. Pera ko po ito. At mula ngayon, wala na kayong makukuhang kahit isang kusing sa akin. Hayop ka. Nagmura siya. Mama, nakarecord po ito. Ibinaba niya ang tawag.